Totoo po ba ang hell? Totoo po siya. Saan po ba napupunta ang isang tao pag siya po'y namatay na? Ito pa yung question eh. Nung bata ako hanggang ngayon ay question ng lahat ng tao. Kaya pag may namatay, tanongin mo yung kamag-anak, saan napunta yung kamag-anak mo? Baka nasa langit, nasa purgatorio. Wala pong kasiguruhan. Bibihira ang nagbanggit na may napunta ng impyerno. Bihira. Sa dami po na nakausap ko. Unbeliever o believer, parehas lang. Yung iba po silent. Wala po nagsasalita patungkol sa hell. But hell is a very dangerous place. Siya po ang pinaka-dangerous sa lahat ng lugar na nilikha ng Diyos, ang hell. Dito sa Luke 16:19-30, malinaw po rito ang katotohanan. Pag namatay ang sino mang wala kay Kristo, siya po'y pupuntang impyerno kaagad. Meron po mga medical doctor na Christian. At yung ilang pong portion ng libro nila ay narinig ko. At ito po ang sabi nila, mga Christian po, ito mga medical doctor. Sila po yung mga doktor na gumagamot sa mga pasyenteng agaw buhay. At ito po yung kanilang narrative. Kapag mamamatay na raw po ang unbeliever, takot na takot. Tirik yung mata. Sobrang pagkatakot niya. At nung una, hindi niya maintindihan. Ba't gano'n? At sa dami po ng cases na may pasyenteng namamatay na sila po yung attending physician or doctor, yun po yung nakikita nila. Paulit-ulit na lang. And he asked the Lord. And the Lord answered him and said, sapagkat kung bakit ganyan ang ayos nila, nung time na sila ay agaw buhay, nakikita nila yung mga demonyo. Inaantay sila. Their destiny is hell. At yun naman daw po mga Christian namamatay, malinaw ang mukha, masaya. And the Lord said, ang mga angel ay nag-aantay. Pag sila yung lagutan ng hininga, dadalhin sila sa langit, sa presensya ko. Now, ang hell po ay horrible, terrible place na sinasabi ng Bible, a place of suffering, endless suffering, a place of gnashing and weeping of teeth that has no end. Kaya nga po yung mga walang takot sa Diyos, masarap silang pangaralan patungkol sa pag-ibig ng Diyos at impyerno to balance the gospel for them to choose. At isa pong problema kung bakit marami po'y tamad na magligtas ng kaluluwa kahit ito inuutos ng Diyos dahil ala silang understanding about hell. Pero ang scripture mula Old Testament hanggang New Testament ay loaded ng teaching about hell. Ang problema lang, walang nangangaral, puro heaven. At pag pumunta ka ng religious tradition, purgatorio. Pero alam natin walang purgatorio. At sa po sa clear or vivid description ng hell ay sa bibig mismo ni Jesus. In Luke 16:19-30, ang sabi ng Bible rito, kayo na lang po magbasa, ipaparaphrase ko na lang, namatay po ang dalawang tao. Isa po'y mayaman, isa'y mahirap. Yung pangalan ng mahirap ay si Lazaro. At ang siya po'y mamatay, siya po'y dinala sa paradise, sa Abraham bosom. At nung time pong ito, doon po nakakumpay ng lahat ng mga saint na namatay. At yung mayaman, tuloy-tuloy sa hell. Yung salitang hell, Gehenna o Hades, isa lang po ang meaning sa Tagalog, impyerno. Magkakaiba lang siya ng word, alinsulod sa Greek at Hebrew, pero siya po ay parehas hell. Maliwanag po ba yun? So, now the question is this, where are the dead? Nasaan napunta yung mga patay na wala kay Jesus? Directly, sila po itutuloy ng hell. The moment na mamatay ang unbeliever, no, hindi po exactly, maybe 2 minutes, o 2 seconds, o 5 seconds, o 1 minute, o 30 seconds, but the moment na mamatay ang unbeliever at talagutan ng hininga, automatic, tuloy siya ng hell. At yun na po ang simula ng kanyang wala hanggang agony forever. At ano pong dadanasin po ng lahat ng napunta sa hell? Ang sabi ng Bible sa Luke 16:19-30, ito po ang dinanas ng mayaman. Sa impyerno po ay walang tubig. Sa impyerno po ay walang hangin.
Sa impyerno po, ang mararanasan may puro apoy, cursing ng milyon tao or even billions. Nagmula po ng Old Testament na napunta ng hell ay nandun doon. Araw at gabi ay umiiyak, tinuturment ng apoy, paulit-ulit na lang, walang tigil habang panahon. Ang napupunta sa hell ay may memory. Dahil naalala ng mayaman yung kanyang ama at mga kapatid. Siya po'y nakakapagsalita dahil kinakausap niya si Abraham. Siya po'y nakakaring dahil narinig niya ang sinasabi ni Abraham. Siya po'y na merong pandama dahil nadadama niya yung apoy. Ang sabi niya, upang hindi sila papunta sa lugar na ito na kung saan ay mainit at ako'y nahihirapan dito. Active po ang senses ng soul ng isang taong nasa hell. And no one can ever imagine the greatest torment na dadanasin ng isang taong napunta sa hell. At isa pa itong reason kung bakit dumating ang Lord para alisin ang lahat sa hell, sa walang hirap na to. Now, ano po ang implication ng sinasabi ko sa inyo about hell? And I'm closing. Sa inyo, anong implication? Sa ating lahat na dapat tumama sa church. Meron pong isang babae ng Diyos. Siya po ay great-granddaughter ng isang woman of God, si Maria Woodworth Ether. Buhay pa po siya ngayon, matanda na po siya. She is a prophetess. Isang araw, siya po yung nag-pray. Umiyak po siya sa Lord. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng burden sa kaluluwa. Bigyan mo ako ng burden sa kaluluwa. I want to save them. Bigyan mo akong burden. Wala pong sagot ang Diyos. Makalipas ang 2 araw, dinalaw po siya ng angel. At siya po'y dinala sa impyerno. Nakita niya po face to face ang hirap ng mga tao sa impyerno. Alam, sabi ng angel sa kanya, yan ang sagot ng Diyos sa prayer. Di ba humingi ka ng burden? Ito ang sagot. Ang maintindihan mo, ang kalagayan ng tao sa iyo. Yan ang sabi niya, nagkada po siya, propetisa na, soul winner na, nagbago po ng gustong pananaw. Nawala na walang desire sa pera, pagkain, material na bagay, lahat ng meron ng mundong ito. Propetisa po siya. Sabi niya, lahat ng makita ko, kinakausap ko. At yung burden sa puso ko, hindi nawala. Sa kanya yung sariling bibig, ang sabi niya, napakaraming nagpa-prophecy, pero hindi sila soul winner. Nakakalungkot. They have no idea what is happening in hell. Beloved, humingi siya ng burden. Ang sagot ng Diyos, dinala siya sa impyerno. At ang burden na gagawin sa kanyang matandang edad, wala mo siya po'y nakaupo, hirap lumakad, pero nag-win. Dala niya. I pray na ito pa mga revelation ito ay totally magbago ng buhay niyo na. At makita niyo po ang kalagayan ng mga kaluluwa in a different way.